Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ayan, this is Ballpoint Man mga pre. At yun, pag-uusapan natin ngayon yung mga bagay-bagay na nangyayari dyan sa mundo ng social media. Ano bang bago ngayon? Ano bang bago, Ballpoint Man? Okay, ito na. Kailangang panatilihin ang respeto sa mga magkapantay na sangay ng Kongreso. Ayan ha. So, anong ibig sabihin nun? Oh, wait lang, babasahin muna natin para maintindihan nila. Ayan ha. Okay. Ang balak ng Senado na ipatawag ang dating speaker ng Kamara ay isang delikadong hakbang na sumisira sa mahabang tradisyon ng preliminary Ay, okay, nagigets ko. Oo. Kasi ganito, naalala nyo si Senator Bato de la Rosa? Mali din naman talaga na ipatawag itong si House Speaker Martin Romualdez dyan sa ano na yan, sa institusyon na yan. Kasi kung matatandaan ninyo, di ba itong si Senator Bato de la Rosa, nung pinapatawag din noon, ang sabi niya, hindi ako a-attend dyan, hindi ako dadalo dyan, dahil masisira yung interparliamentary courtesy ng Senado at ayoko na ako yung unang babasag dyan sa ano na yan, sa interparliamentary courtesy na yan. So kung nagawa yan noon ni Bato de la Rosa, bakit sa kanya lang applicable? kasi ang Senado at Kongreso ay Oo, pareha sila ng ano eh, parehas lang naman yan sila ng ano, ng body. So, kung pabor kay Bato, bakit, 'di ba? Bakit sa kanya lang at bakit pag sa iba bawal? 'Di ba? Mga minamahal. So, ang point lang natin dito, wag sana tayong maging unfair, 'di ba? Sige, boy. Si Bato nga hindi nga pumunta eh. Tapos ngayon pipilitin niyo si House Speaker Martin Romualdez, Yung di ba? out ata yan sa 142 billion na parang ang sinisisi ata nila si Speaker Martin Romualdez, siya yung pasimuno ng lahat. Eh, kitang-kita naman sa perma na itong si Quezon ang nagpasimula ng lahat, 'di ba? Salin niya nga tangina. Sasabihin niya ano daw 18 million lang ba o 15? Sinungaling 18 lang yata eh. 18 million lang daw, tapos nakakabili ng 50 million na ring para dito kay Heart Evangelista. So, di ba, para naman kami mga pinanganak nito kahapon. Di ba, huwag nyo kami pinaglololoko. Ayun ha. Kapag hinayaan ito, baka lalo pang lumalim ang tensyon at gawing political ang mga prosesong dapat ay patas at independent. Ayan ha. Dapat nakasalalay sa katotohanan, hindi sa peking testigo. Ang pangunahing saksi na ginagamit ngayon ay diskreditado ayon sa mga korte at opisyal na tala puno ng palpak at salungat na pahayag ang kanyang mga affidavit. Ayan ha. Ito, wait. So, may binabasa kasing report si si Ballpoint. Ngayon, sige, paliwanag natin. Yung fake affidavit, yung tinutukoy dyan, walang iba kundi si Gutesa. So, yung ibig sabihin yan, huwag tayong magpapaniwala, mga minamahal, sa mga chismis or sa mga haka-haka. So, supposedly, dapat ang gawin natin based on facts. So, reliable ba? Kahit yung DOJ, iniimbestigahan ito Oo. 'Di ba? Reliable ba tong taong to? 'Di ba? Ano ba yung background nito? Kasi bigla lang siyang parang kabuting sumulpot. 'Di ba? Sa Kung sa ganitong testigo ibabase ang buong investigasyon, masisira ang kredibilidad ng Senado. matagal na ngang sira ang kredibilidad ng Senado. Buti na nga lang meron tayong Tito Soto na kahit papaano, 'di ba? Ibinalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Kasi yung si Chis Escudero, yung Senate President, gusto nang i-abolish ng mga Pilipino ang ang institusyon ng Senado, pero pasalamat na lang sinalba ni Tito Sen. Dahil kung wala si Tito Sen, baka na-abolish na ang Senado ngayon. Pero yung natutunugan natin, by the way, na rego doon sa Senado, balak daw ipalit si Cayetano. Naku po, mga minamahal, umasa pa kayo. Hindi mangyayari yan. Si Boy Caldero, ipagpapalit ninyo sa matagal ng may alam at mas bihasa dito sa pamumuno at pamamalakad ng institusyon na pinakamalaki, which is nga po yung Senado. Sige, tuloy, Ballpoint. Ito ayon sa mga budget record, ang Senado ang nakakuha ng 142 billion na insertions, habang 93 billion lang sa Kamara.
at malaking bahagi nito hindi pa rin nailalabas. Unang beses sa kasaysayan, mas malaki ang share ng Senado kaysa sa Kamara. Ang mga questionable flood control projects ay nagsimula sa Senate initiated amendments sa ilalim ng pamumuno ni Quezon Cheese Escudero. Anong reaction mo doon? Which is totoo nga naman, mga minamahal na first time in the history din yan na mas malaki yung budget talaga ng Senado kaysa nga po dito sa sa lower chamber. And yung ginawa ni Chis Escudero talagang halatado 'Di ba kasi yung yung budget na 142 billion napunta mostly sa kanyang mga kaalyado. 'Di ba na ngayon makikita ninyo talagang nare-reveal din yung mga pangalan dahil pinapakasuhan na din ng pinapakasuhan at sinasuggest na kasuhan ng ombudsman, tungkol nga po dito sa pangangamkam ng kaba ng bayan. 5 nga yan sila 'di ba? Nandiyan si Villanueva, tapos yung walang kadala-dala na si Wait lang. Jingo Estrada. Mr. President, kaluluwa ng bayan ang pinapalitan natin. Look around, Mr. President. Advertise. Natawa lang talaga ako, no? Diba? Okay, alright. Ayon sa mga tagamasid, mukhang ginagamit ng Senado ang investigasyon para ilayo ang atensyon sa sarili nilang 142 billion insertions. Oo. Kasi ang nangyayari nito mga minamahal, yung investigation parang hindi na talaga napupunta sa flood control. Kumbaga parang nagtuturuan na. So ang nangyayari ngayon, parang diversionary tactics para sirain si Speaker Martin Romualdez. Yan yung gusto nilang maging endpoint. So nawawala na yung reliability ng institusyon ng Senado ukol nga po dito sa investigation ng flood control dahil nililihis na nila, parang gumagawa na sila ng way, diversionary tactics na dapat ang sisi kay Martin Romualdez. Kasi nagbabatuhan ng putik ang dalawa ang Senado babatuhan ng putik ang mga kongresista. Ang kongresista babatuhan ng putik ang Senado. Kasi ang nangyayari dito mga minamahal, nagsalita ang mga diskaya, 'di ba? Tapos malaman-laman natin may mga senador may mga kongresista na tinuro. So doon medyo na-lowered yung yung mga kongresista, 'di ba? Dahil nagturo ang mag-asawang Diskaya na ito yung mga sangkot sa yung mga nakapamahagi, mga taong to sa flood control. Ngayon naman nung nagkaroon ng investigation, itong tawag dito, itong lower chamber, biglang lumabas si Bryce Hernandez, 'di ba? Biglang itinuro yung mga senador. So nagbatuhan sila ng putik. Ganun yung nangyari. So, at the end of the day, mga minamahal, ang talo dito, yung taong bayan. So, ang dapat nating malaman, sino nga bang may kasalanan, hindi yung kung sino yung ituturo nila o nagtuturuan, tapos hindi naman credible yung kanilang mga witness. So may nag-comment dito, basahin natin. Ito yung private person lang. Ang sabi niya dito, may patanong din Habang abala ang Senado sa pagpapatawag ng mga dating opisyal ng Kamara, tila nakakalimutan nila ang magkapantay lang sila. Walang mas mataas, walang dapat manghimasok. Pero bakit ngayon parang sila ang husgado? Yun yung tanong ng isang meron pa. Mas malala pa, ginagamit nila ang isang testigong diskreditado. Ayan mismo DOJ, iniimbestigahan ang affidavit na yan dahil may peke raw na pirma. So, anong credibility niyan? Ito pa yung panghuli. Kung katotohanan ng hanap, bakit hindi nila tingnan ang mga record? Nakasaad doon, Senado, 142 billion. Kamara, 93 billion pesos lang. At ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na mas malaki ang nakuha ng Senado kaysa ng Kamara.
Alright, mga minamahal. So, Ballpoint Man is talking about the witness for hire about the credibility of that person. Kasi in the first place, DOJ na yung nagsabi. Manila Regional Trial Court ang nagsabi na dapat kasuhan to ng perjury. So, ano nga ba talaga ang kredibilidad ni Gutesa? So, bakit siya paniniwalaan? So, anyway, mga minamahal, at the end of the day, ang punto dito is talagang yurakin lang nila yung pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Nagbigay na nga ng way si Martin Romualdez, nag-resign na nga bilang Speaker, 'di ba? Bakit niyo pa ba tinitira? Ano ba yung reason? Bakit? 'Di ba? Simple lang yan. Utos kasi, di umano, ng amo nila sa taas na itong si Speaker Martin Romualdez, durugin. 'Di ba? Sino ba yung amo nila? Di yung naging Dora the Explorer. 'Di ba? O, alam nyo na yon kung sino yon. Kaya yung mga taong yan, gusto nilang manalo sa 2028 kasi gaganti lang yung mga yan. Tingnan mo ngayon, si Speaker Martin Romualdez gusto nilang pilitin na mag-attend dyan sa Senado. 'Di ba? Wala kayong karapatan. Wala kayong karapatan na ipatawag yan. Kung si Bato nga, nung pinapatawag dati, hindi dumalo, 'di ba? O, ito pa. Yung about yun sa hearing kay kay Digong, na pinapatawag itong si Bato de la Rosa. Di ba tandaan niyo yun? Tapos, ang sabi pa ni Bato doon, Hindi ako pupunta siya kung kasama si Digong. nung pumunta nga si Digong, hindi nga din siya pumunta, 'di ba? So ang sabi niya, ang reason niya daw, ayaw niyang masira at ayaw niyang maging tawag dito, unang tao na mag-break ng interparliamentary courtesy ng Senado. So kung merong reason na gano'n si Bato de la Rosa, bakit hindi applicable sa mga kongresista 'yon? 'Di ba? Bakit kay Bato lang? So kung may karapatan si Bato na gano'n, mayroon din karapatan si Speaker Martin Romualdez na tumanggi or hindi. Pero I think attend naman yan si former Speaker Martin Romualdez kasi wala naman niyang tinataguan, wala din naman kinakatakutan yan. At alam naman natin na malinis itong si Martin Romualdez. At eto pa, kung ipapatawag niyo ulit si Bato de la Rosa, hindi na, papunta na pundahig yan. So, yun lang masasabi ko dyan. Abangan nyo na lang. Alright, mga minamahal, kami po ay magpapaalam na. Kasi medyo, nagkakalasingan na, Ayun, yun lang naman yung sa atin, no? Ito lang masasabi ko kay Bato de la Rosa. Bato, ingat ka sa Inom na kasi si Jake, ingat ka sa biyahe mo. Kung matutuloy man yung biyahe mo, ipagdadasal ka namin, huwag kang mag-alala. Guys, yan inom na kasi sila, tingnan ninyo. Hanggang dito ba naman sa inuman, pinag-uusapan pa din yung politika. Tingnan ninyo. Sabihin mo, may korte sa parliamentary. Sige nga, magsalita ka, go. Hindi kasi pwedeng pilitin ng isang senador at isang kongresista na umattend sa isang pagdinig kasi merong korte sa parliamentary na tinatawag. Ngayon, siguro baka sabihin ng iba na mga taga-suporta ni Bato de la Rosa o kaya ni House Speaker Martin Romualdez, bakit si Toby Tiangco pumunta ng pagdinig ng Senado? Yun naman po ay voluntarily yung pagpunta ni Toby Tiangco. Ngayon naman, yung subpoena o yung pagpapatawag kay House Speaker Martin Romualdez dyan sa na ipinadaan kay Speaker Bogie D, yan naman ay na kay Martin Romualdez kung attend siya o hindi. Thank you sa ating guest Ayun. na si Jake Magnus. Anyway, mga minamahal nyo naman po. It's me again, Alicia nyo. Masasabi ko lang din, thank you, Lolo si Jean. At salamat sa ating visitors na si Jake Magnus TV. Yun lamang at ingat mga kababayan.